Kasado na ang Philadelphia 76ers at New York Knicks, sino kaya sa dalawang koponang ito ang makalusot at makaabante para sa pangalawang laban? Papasok ang second-seeded na Knicks sa Eastern Conference na merong 50 wins at 32 losses habang ang 7th-seeded na Philadelphia 76ers na merong 47 wins at 35 losses, na umabante sa play-in tournament sa unang round ng 2024 NBA Playoffs, nang talunin nila ang Miami Heat. Ang dalawang prangkisa na ito ay hindi nagharap sa postseason mula noong 1989. Aminado na nahirapan ang Knicks na makahanap ng ritmo ng maaga, naging maalat sila sa panalo habang kinwestiyon ng maraming manlalaro ang kanilang mga tungkulin. Pagkatapos ng 31 games naupo sila sa ikapitong pwesto, ngunit naging buo ang kanilang lakas at isa si OG Anunoby na isulong ang ganyang kalagayan. Ang trading para kay Anunoby na isang all-defensive teamer na nag-drill ng higit sa 40% ng kanyang corner sa 3-point shot, ay nagpapataas para sa Knicks. Ang New York naging mapanalo sa laban dahil yan sa pagdating ni OG Anunoby, na tumalon agad ang koponan sa ika-4 na pwesto. Samantala matapos ang mga pinsala nina Anunoby at Randle, nag-average si Jalen Brunson ng 31.5 points at 7.1 na assist bawat laro. Siya ay pangalawa sa NBA sa pagmamarka, at paggamit nga ng mga drive bawat laro, at isama pa si Donte DiVincenzo na nagtakda ng franchise record para sa 3-pointers, at Josh Hart na nagkaroon ng 6 na triple-double sa 36 game. Habang ang Philadelphia 76ers naman ay patuloy na pinatutunayan ang kanilang lakas matapos talunin ang Miami Heat na sunigurado ang pang-7 pwesto sa East. Ang reigning MVP na si Joel Embiid ay patuloy na dinadala ang koponan sa panalo na may average na 36 points sa 34.2 minutes bawat laro. Sa pag-akyat naman ni Tyrese Maxey sa katayuang All-Star, ang Sixers ay nasa loob ng 1.5 na laro sa ikalawang pwesto, kasama ang pangalawang pinakamahusay na net rating ng East sa kalagitnaan ng season. Ayon naman sa PBP stats, ang Sixers ay walang talo mula nang bumalik si Embiid, na nalampasan ang mga kalaban ng 10.3 points sa 8 laro. Sa ngayon ang laban ng New York Knicks at Philadelphia 76ers ay aabangan natin kung sino sa kanila ang mangingibabaw. Habang may pangalawang pagkakataon naman ang Miami Heat na makapasok sa playoffs matapos matalo sa unang play-in game laban sa Philadelphia 76ers noong Miyerkules ng gabi, ngunit tila may malaking problema ngayon ang Miami Heat matapos na inanunsyo na hindi sila matutulungan ni Jimmy Butler para sa mahalagang laban, matapos ma-injury sa kanyang tuhod sa pagkatalo ng Heat, at ayon sa The Athletics na si Shams Charania, inaasahang mapapalampas si Butler ng maraming linggo dahil sa injury. Nangyari ang injury ni Butler sa huling segundo ng unang quarter, na malakas siyang bumagsak sa sahig pagkatapos mag-layup at ilang minutong nakababa sa halatang sakit. Sa kabila ng matinding sakit, bumangon siya at nag-shot ng 2 free throws. Pagkatapos na natili si Butler sa laro, naglaro ng higit sa 39 minutes, at nakakuha pa siya ng 19 points, 4 rebounds at 5 assists. Si Jimmy Butler nga ay nagkaroon ng MRI noong Huwebes, na nagpapakita ng MCL sprain. Kung sakaling umabante ang Heat sa Bulls para laruin ang Boston Celtics sa unang round, dapat magkaroon ng higit na kalinawan kung gaano karaming oras ang maaari niyang mapalampas,